Sa mga alamat at maging sa mga kwento-kwento, di umano may mga taong ipinanganak na may kakambal na hayop. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak kung dapat nga bang paniwalaan ang mga ito. Isa sa mga hindi mamatay-matay na kwento ang pagkakaroon ng mga taong may kakambal daw na hayop. Magpakita ka sa akin! Naging paksa na ito sa ilang mga palabas sa pelikula at telebisyon. Si Amaya may kakambal na ahas. Ang itim na serpente. Ganito rin halos ang tema ng GMA Afternoon Prime drama na Kakambal ni Eliana. Kung saan ang dalagang si Eliana ipinanganak na may kakambal ding ahas. Yung nanay niya, si Isabel, nakagat ng isang mystical o magical snake, yung itim na serpente. Kaya ang effect nun, yun nga, yung ipinanganak niya yung anak niya, may kakambal na ahas na ito. Ito bagong balat. Yan, wow. Ayan siya si Naha. Ito po yung aking kakambal na ahas. Isa siyang Mexican black king snake. Para mas makatotohanan, ang bida kinailangan pang magsanay kasama ang ahas. Nag-workshop kami mga almost 1 month bago mag-start nyo siya. Nag-workshop kami with this snake kasi kailangan alam mo yung kung paano siya hawakan eh. Kasi kailangan kung saan siya, doon din yung kamay mo. Kasi kapag salungat yun, maglilikot siya. Pero sa totoong buhay, may mga nagsasabing meron daw talaga silang kakambal na hayop. Ang tahimik na pamumuhay ng mga Tiboli sa South Cotabato nabulabog noong nakaraang Agosto. Nung nagsilang ang isang ginang ng sanggol na di umano may kakambal na uod. Tinatawag din nila itong kapid-uod. Uod talaga eh. Hindi tao. Paman ko kakita pero mga ano lang ba mga hambal nila nga amo daw na nga gainom gatas. Namatay daw ang sanggol, pero ang uod nabuhay at itinuring pang tunay na anak ng ina na si Nene. Pinapalitan ng lampin, and then pinapadidi. May lapin din siya. Opo. Nagsiyak ako. Oh, ay, ano ito? Sus, Maria si... Pagkita itong ulod para sa dugo. Kamu, ay kamu sang kita na sa tunga oras. Ako mismo nagkita sa tunga pala. Ayon sa mga eksperto, ang uod na itinuring na rin ni Nene bilang kanyang anak, isang Lepidoptera. Maaari raw itong nanggaling sa nyugan o sagingan na malapit lang sa bahay ni Nene. Posibleng habang nanganganak siya ay may gumapang na uod papalapit sa lugar or exactly doon sa banig na pinagluluwalan niya. Nito lang Huwebes, binalikan ng aming team ang Sitio Ala sa Barangay Lamhaco para kamustahin ang pamilya. Patay na raw ang uod na pinaniniwalaang kakambal ng anak ni Nene. Ipatiti ko hindi siya magtiti. Ibutang naman sa tunga. Abay ko napatay. Abay ko buhi pa siya hindi gali napatay. Inilibing din daw nila ito katabi ng kanyang sanggol. Siyempre, napatay. Anoon ko na. Say, kuhan mo, tayo saya. Yung dalam sa ospital. Yung mambal pa na siya yung pati ito, doktor. Siyempre nawala din sa amon. Nagtanggap naman eh. Animism ang tawag sa paniniwalang meron ding kaluluwa ang mga hayop, halaman at iba pang bagay. Karaniwang mga tribo ang naniniwala sa ideyang ito. Alam mo naman dahil sa mapakamayaman at malikhain at imahinasyon no, ng tao sa pangkalahatan, hindi nawawala lagi yung spekulasyon. No? Kaya kung titignan mo, itong mga ganitong pangyayari ang nagiging lunsaran no, ng mga kwentong kababalaghan, kwentong pantastiko. Binatak pa yan ng mga manunulat.
Dito naman sa liblib na barangay ng Villa Viciosa sa probinsya ng Abra, nakilala namin si Mang Erning na di mano may kakambal na ahas. Ang sabi ng tatay ko, dati kapal, nung manggagamot ang kakatang ahas. Hanggang sa kanya raw paglaki, kasama niya ito na tinawag din niyang Erning. Mabait daw ang kanyang kakambal. Hindi raw nanunuklaw at lagi daw siya nitong sinusunod. Ang sabi na, ayun, tulog na, tulog. Na maalam ang pinaniniwalaan niyang kakambal na ahas. Nagtungo pa nga raw ito sa dagat at doon na namatay. Awan sakit na, ti ulag kin beklat na dadakal, uri tao no tiyempo nang mamatay na. Ang nakapagtataka nito, si Mang Erning lang ang nagsasabing meron siyang kakambal na ahas. Ang kanyang misis mismo, ni hindi pa raw ito nakikita. Erning! Ahas! Erning! Pero kapag may ahas daw silang nakikita, mukhang may kapangyarihan ang kanyang mister para agad itong maitaboy. Alis! Alis! Kuna damot nga hindi damagukot awanon a pinaawid min. Kunan mo tay tatang na. Mamatiak man tay istorya unamot. Siya laeng tay noong manakakot at dada. Pero kung ang kanilang mga kapitbahay ang tatanungin, Naniniwala ako na may kambal siyang ahas at saka yung manugang niya pag mabuntis daw at mga anak may ahas daw na pumupunta sa bahay nila. Pero yung ahas po nakakambal niya, nakita niyo? Hindi. Alam mo, yung matanda yan, pag may nakitang namatay na ahas, naiiyak yan. Apa? meron din daw kakayanan si Mang Erning na gumamot ng mga natuklaw ng ahas at kahit pa yung mga nakagat ng aso. Nang puyo mo, kung ilagay kung naway kong puyo mo, kung nakakatang aso, magdula ka, oh! Kaya sabi na, yung itong puyo, yung rapis ng hawak mo, doon, mahulog. Ang laway, hindi ito pwedeng makapaggamot ng kagat ng aso dahil ang rabies ay viral in nature. Ang venom ay highly modified saliva. So, hindi kailanman pwedeng maipanggamot ang saliva. Iginigiit ng mga eksperto, imposible. Inuulit po namin, imposibleng manganak o magkaroon ng kakambal na hayop ang tao. Science cannot explain that and even hindi natin ma-prove kasi walang enough studies on that, pero basically masasabi natin sa inyo na imposibleng magkaroon ng kambal na hayop ang isang tao. Ibang-iba talaga yung genetic composition at saka yung pag-develop ng isang human sa isang animal. Oo nga, puno ng hiwaga ang ating mundo. Pero anumang kwento o misteryo, tandaan, may kakambal itong katotohanan.